dating Pangulong Duterte, man of the people daw. Ako, naglabas na naman kayo ng ganitong balita. Baka yung mga anti-Duterte dyan, galit na naman. Yung iba, hindi na naman makatulog ang mga yan. Paalala, tulog-tulogin pag may time ha. Baka mabalitaan ko, sumunod kayo doon sa dalawa. Yung isa, oh, di ba? Maraming nag-send sa akin sa page ko tungkol sa balitang yan doon sa anti-Duterte na di umano ay nakarma na. Ay, pasensya. Hindi ko magagawa ng video yung dalawang yan. Bakit? Kayo naman. Mapopromote pa yung page nila kung kailan hindi na mapakinabangan. O ito, panoorin natin ang sinasabi ng isang political analyst tungkol kay dating Pangulong Duterte at bakit ganun na lang siya kamahal ng taong bayan. Ito yung video. Kung susuriin natin yung kanyang governance, yung sa 6 na taon, napakakulang sapagkat hindi sapat yung 6 na taon sa lalim at bigat ng problema ng ating bansa. Yung isang bagay na hindi masabi natin na yung confidence at saka yung trust rating ni former President Rodrigo Duterte ay hindi nga yung term na magiba o matibag. Una, yung charisma ni former President Rodrigo Duterte. Yung kung titignan mo kung aaralin mo yung leadership style niya, napaka-charismatic na leader ni former President Rodrigo Duterte. Ikalawa, yung charisma niya nagre-resonate sa kadahilanang yung paraan ng politika niya ay direkta sa tao. Man of the people si former President Rodrigo Duterte. Kitang-kita ito sa paraan ng pakikitungo niya, paraan ng pagsasalita niya, Tagalog, common na people yung kanyang audience at nakaka-capture niya ito. Third, yung walang pagbabalat kayo sa parte ni former President Rodrigo Duterte. Madaling maka-identify sa kanya yung mga tao sa kadahilan ng kumakain siya sa karinderya, yung pamumuhay niya pagkatapos niya maging presidente, payak, napakasimple, yung kinakain niya sa palasyo ay kitang-kita mo rin din dun sa klase ng inihahain na isda, gulay, maririnig natin tong ganitong kwento at makikita natin. Lahat ito naka-identify at naka-relate yung tao kung kaya't madaling malakas ang pundasyon niya dito. Unang aspeto yan. Yung ikalawang aspeto dun sa bagay na ito, isa 6 na taon, ang mga naging polisiya niya ay tagos sa taong bayan. May trickle-down effect at kitang-kita at ramdam yung kanyang mga polisiya na naramdaman ng tao. Kalain mo sa dami na naging presidente sa Pilipinas, ito lang si Tatay Digong ang maraming gustong ibalik siya. Pero hindi naman yun pwede, di ba? Sa ilang taon na po si dating Pangulong Duterte. Kaya ang asahan po natin, yung anak niya. Walang iba kung hindi si VP Sara. Kaya yung takot dyan sa pamamaraan ng mga Duterte, tuloy pa rin ang paninira nila. Pero bakit hanggang ngayon, ang dami pa rin naniniwala sa mga Duterte? Dahil yan sa resibo na nakikita nila kung anong klaseng politiko ang mga Duterte. Ano yung resibo na sinasabi ko? Punta kayo ng Davao City, makikita nyo. O ayon dito kay Edgar Tumolin, si Tatay Digong Duterte legacy pa rin ang pinakamagaling na presidente sa Republika ng Pilipinas. Sabi ni Herma Quinto, taga Northern Luzon man ako. Ang pagmamahal at pagtitiwala ko ay buo sa dating Pangulong Duterte. Naku, kababayan ni ano yan? O sabi ni Francia Lideras, dapat ganyan na leader, huwag na palitan para tuloy-tuloy ang pag-asenso ng bansa. Kung pwede lang sana talaga. Pwede lang sana, pero hindi naman ganun yung mga Duterte. Pag okay na, pinakita na yung galing niya bilang isang leader, okay na, hindi kagaya ng iba, parang gustong mag-extend pa. O sabi ni Akdat Tagolinaw, nasubaybayan 6 years term ni PRRD, ibang-iba siya sa mga naging pangulo ng bansa. Real person, hindi plastic, hindi epal. Agree, man of the people. Yung sinasabing epal, alam nyo sa totoo lang, hanggang ngayon marami pa rin dyan. Paano nyo malaman na epal yung isang politiko? Yung magbibigay ng tulong, tapos hindi naman niya pera. Yung pera pala ng DSWD yun, pundo pala ng DSWD, pundo pala ng ganito, pero andun yung pagmumuka at ang laki ng pangalan nila. Yun na yun. Sino-sino ba yung mahilig sa ganun? Samantalang itong mga Duterte, hindi nila inaangkin
yung tulong na ibinigay sa tao. Kasi ang paniniwala nila, pera pa rin ng taong bayan yan. Ba't kailangan nilang angkinin yan? Andyan po sila para magserbisyo lang. Kaya ang nakalagay dito sa serbisyo po ni Bibi Sara Duterte, mapapansin nyo, Office of the Vice President. Walang Duterte. Sa Davao City, pag pumunta kayo dyan, yung mga proyekto nila doon, walang nakalagay na pangalan nila. Hindi sila ganon. Hindi kagaya ng iba, nagbebenta lang ng 20 petot na bigas. Sa lagayan, ang laki ng pagmumuka. Yan ang malaking kaibahan ng mga Duterte sa ibang mga politiko o sa ibang naging pangulo. Kaya yung iba, wala na silang mahanap na paraan kung paano siraan yung mga Duterte, pinipersonal na. Pero ang nangyari, nako, ang tindi ng karma. At maraming nasampulan na. O sige, tuloy nyo lang ha. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.